Ayan, good morning mga karos. Another day and another house improvement po. Ngayong araw po ng Huwebes, October 9 po. Ayan, project update tayo rito sa Lumina Homes Phase 5. Bali, general cleaning na po tayo rito sa project natin. Then ipagpapatuloy po natin yung roof floor framing gamit yung mga tubular dito sa project natin sa Garden Villas. Tapos kakamustahin din natin yung mga finishing carpentry na pinagagawa natin kay Master Jojo dito sa Phase 3. Ayan mga karos, samahan nyo po, umili kami ngayong araw po ng Huwebes. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Okay, good morning kay Ma'am Krishna at saka kay Sir Jason. Yan, good morning po. Kasama natin si Mulong ngayong araw na to. After ko lang manggaling dito sa Phase 5, dediretso tayo ng Phase 4. Then sa Tansa Garden na tayo. Yan, bali mag-isa na lang po si Master dito na nagtatrabaho po rito. Tapos yung nag-comment ka po pala tungkol po dun sa damo. Yan, maraming salamat po sa comment nyo. Kasi ako, kahit palagi ako nandito, hindi ko napapansin yan. So yung mga madadali lang dun sa mga comment section na nagre-request na nakikita nila sa vlog, yung mga madadali lang po talagang gawin, yan, pwede naman natin pong i-priority. Pero tapos na po kasi tayo rito sa contract natin dito. Ano man yung pwede pa po natin gawin dito ay mapag-uusapan namin na lang ni client sa mga susunod na project. Pero yung paglilinis, napakasimple lang nun. Kaya maraming salamat po. Ayan, malinis na. Malinis na yung harapan ng bahay ni Ma'am Krishna. Yan, dito may konting kalat tayo. Siyempre, pull out na lang natin yan. Bali, magpo-pull out na tayo ng gamit. Ayun, oh. Mga nakikita nating balde-balde na yan. Yung iba dyan, napaka-konti na lang ng laman. Yung iba, wala na. Master Dindo, good morning po. Good morning! Good morning. Kasama sa lilinisin natin, no? Kuya? Oo. Tapos mamaya magpapapunta ako ng mason dito para yung water line ay malagyan na ng simento. Marami na rin po silang nagawa dito. Yan, oh. Pitrado na. Tapos pagpunta yata ni client sa Sabado, diretso magpapa-install na po siya ng kuryente. Ay, ng ano po, ng kuryente tuloy, ng internet. Kuya, pakilinis ng ano, house number. Ayan na. Yan. Ikaw lang bahala dyan. Grout, linis banyo, tsaka konting retouching. Medyo talagang ano to. Tsaka to kuya ha, pakitanggalan na lang po ng ano. Kaya natin Kaya meron din po tayo rito ang lilinisin. Kaya natin mag-apong. Ang ganda na nga pala, no? Oh. Baka mamaya magpunta rito sila Master Ryan. Yan, nag-message na ako kila Master Ryan na pinapalagyan ko ng ano to, ng finishing. So, sealant na lang. Kaya pakipahiran po ng ano to. Dala ko lahat ng pipe outing. Linis banyo. Tapos sticker tatanggalin yan. Lahat ng lahat na may plastic cover, kuya ha. Pati yung floor drain. Okay naman na. Ayos na ayos. Malinis na. Kasi yun ang gusto natin eh. Bago natin turn over, pagpunta ni client, halos okay na. Kaya dito sa may outlet, alam mo na to, no? Kasi mga retouching, kakakapit ko lang kasi sir. Nasaan ba yung ano natin vacuum? Vacuum natin, wala na sir, wala. Magdadaling ko rito. Sige. Ayun o, okay, i-paintbrush mo na lang muna para matanggal yung mga dulo. Andiyan pa naman yung pambuga sir. Andito pa, ayun pala eh. Sige. Sa hagdanan. Tile grout, tas linis. Yan. Yun. Kung bakit nandito si Kuya Rigor kahapon. Yan, may final retouch kasi yan. Yan, sa mga pintuan. Ayos na. Ganda-ganda na. Yan na. Yan, kung meron unang matutuwa dito, syempre ako. Dito sa bahay na to. Ako muna yung unang matutuwa. Pangalawa si client. Linis. Tapos itong aluminum 1x2. Yan po yung magsisilbi dyan. Ilalagay natin yan. Yan sila Master Ryan na po gagawa niyan. Baka ma-final vlog ko na to sa Sabado. Yan na. Natapos nila Kuya Dindo to. Yan na. Halos okay. Yan. Alright. Dito
Dito na tayo sa phase 4. Ayan, good morning sa client owner namin. Good morning. Kuya Richard, good morning po. Good morning. Ano po ba gagawin natin ngayon dyan, Kuya Richard? Magle-layout ng sa tiles. Yung mga binili ko po na tiles kahapon. Tapos ito, meron ng palitada. At saka dito. Itong hollow blocks na to, bago tayo magpa-install ng tiles, kailangan may palitada siya na kagaya nun. Doon kakapit yung tiles. So hindi po dapat diretso sa hollow blocks. So ito layout na tiles. So mahalaga po yung layout ng tiles. Kailangan ang finish niyan below 150 or eksakto 150 cm. Kuya, sakto 150 ba yan? Ayun, sakto daw ay kuya. May metro ka ba dyan? Pwede natin sukatin dito. So, sige lang, makita lang natin. Up, yeah. Ilang kuya? 152. Medyo papasok ka dyan ha. Okay. Nag-ano pala naman, delayout pala ng tansi. Hoy, good morning. Good morning. Good morning. Morning. Yun, si Ricky. Ricky, good morning. Morning boss. Ba't wala ka kahapon? Ganda boss, nag-opening yung kapatid ko. Akala ko kumuha ka na ng requirements eh. Yung requirements, Boss, kaso naka-schedule ako mamaya. mamaya. O sige, walang problema. Sabay kami ni Bilog. Ni Bilog, yun, makuha na. Paghahanda namin yan sa Anyana Project. Dumaan na rito si Bilog tsaka si Adonis. Bali tinuro, May kulang pa tayo rin eh. boss, gagawin leveling. Sige. Kailangan ko ito pati dito. Kailangan level yan. Kaya pinapunta ko sila kaninang umaga rito. Kasi kami nila ito plastering pa rin. Doon, Boss, pinatitibag na rin nila ko. kailangan na rin yan. Na matibag. Yung mga tinuro ko sa'yo yun, tama naman yan eh. Tapos mamaya bago magtanghali, dadaan ako rito. Sabay-sabay na tayo. Abangan mo ako doon sa inyo. Yung kukunin na natin to po eh. Tsaka to. Para umano na, lumuwag-luwag. Okay, sige. Okay na muna tayo rito. Yan, si Kuya Richard, magta-tiles, demolition, tapos syempre may helper tayo si Epoy. Yan na muna yung update dito sa project natin sa phase 4. Tapos sa linggo, kaya pinapaayos ko na lahat ang dapat ayusin dito kasi sa linggo papapasukin ko po sila. Yan roofing trusses. Yan ang gagawin natin dito. Dito na tayo sa Garden Villa. Tan sa Garden Premier. Ayan, yan po yung ginagawa namin dito sa may phase 5. Yan, maraming salamat po sa mga bumabati sa amin. Pagka nandito tayo, meron tayong minsan nakakasalubong, lagi tayong binabati. Kagaya nung Rush na Pula. Yan, nagbigay po sila ng pamerienda doon sa tropa nung wala ako. Yan, maraming salamat po. Ito, yung nakasalubong ko lang nung kanina. Yan nang dumaan. Yan marami rin tayong followers din dito. Nanonood ng mga vlog natin. Yan, maraming salamat po. Okay. Magkikita kami ni client ngayon eh. Hindi lang ako sigurado kung nandito sila ngayong umaga. Tara. Idagdag ko lang ang nagpaganda talaga rito sa subdivision na to, yung pine tree. Imagine niyo kung wala yung pine tree na yan, di ba? Saka syempre nakakatulong yan sa ating ecosystem. Ganda, di ba? Tsaka ang lalaki ng extra lot dito. May mga corner area. Kahit nga yung harapan yung frontage kasya talaga ang sasakyan dyan. Kung may budget lang, dito ko kukuha ng bahay. Laki kasya simulong dyan, tsaka yung Avanza natin. Ayan mga karaos, nandito na tayo sa Garden Villas. Ayan, maaga pala pumunta sila client dito at ang mga nakausap sila Master Jojo. So 7:40 AM pa lang ata nagpunta na yata rito. So hindi na po natin sila inabot, pero mag-uusap na lang po kami sa sa Messenger o kaya tatawagan na lang po natin. Sila client kasi medyo laging laging puyat.
pahinga po nila pagka ganitong oras. Okay, batiin muna natin yung ating mga kasama. So lalagyan ko na lang po ng music, no? Tatapalan natin kasi may copyright music dito sa kabila. Kuya Boy, good morning po Kuya Boy. Morning. Morning, good morning. Opya. Yes, Sandy, good morning po. Good morning. Yun. Yeah. Doming, good morning. Okay, Marvin, good morning Marvin. Good morning. Morning. Yan, makikita nyo, ang dami ng debris dito, pinatatanggal na natin to. Yan, si Rusty, good morning Rusty. Good morning. Yan, sa gitna ang Ras ha. Yan. Yung mga dowels na nakabang dito, mahalaga po yan. So, importante po na nandyan lang muna, hindi muna natin puputulin. Pero nakikita na po kasi natin yung parang finish outcome ng kisame. Parang ito lang po talaga. So, dyan lang po tayo naka-base. So, dito, asintada tayo, CHB. So, yung ano natin dito, yung poste. Ayan, yung poste natin. Ipapagitna natin yung asintada natin na D5. So, 5 inches. Bali, gitna ng poste. Yan na yung palitada. Yan na yung kapal ng palitada sa loob at saka rito sa gilid. Kung mapapansin nyo, hindi namin pinaabot dito yung hollow blocks natin. So may allowance to, nasa 5 cm. Yan, ganun din po sa kabila. Yan, para kapag halimbawa yung manig, hindi magkikis-kisan yung hollow blocks at saka yung poste. May iwasan natin dito yung pag-collapse. So non-load bearing naman po itong baba. Kaya yung hollow blocks natin halos kasing kapal lang din po na magkabilang palitada yung poste. Non-load bearing naman. So pagdating doon sa taas, kailangan talaga yung palitada natin doon saktong-sakto lang para hindi masyadong mabigat. So dito sa part na to, yan, may palaman na po yung ano rito, yung pagitan ng poste at saka ng hollow blocks. Yan, suksuksukan naman natin ang palaman yan. Hindi nga lang po talaga siya purong hollow blocks. Yung ibang diskarte na ginagawa rito, minsan ano tawag dito, styro po yung iba. Okay. And dito naman sa taas, pinagtapatuloy po nila rito yung ating loop frame. Yang gamit po yung tubular. Eh si Adonis, good morning. Good morning. No, good morning, Log. Good morning. Si Bilog pala to, yung si Adonis. Ayun na yung tinatanggal ni Rusty. Yan na. Ginawa natin to noon nabuhusan na yung flooring. Para yung mga concrete debris na babagsak sa baba, madali po natin makukuha, madali natin mapapala. Kaya matibay na po yung flooring natin dyan. Okay, ano yung mga additional na ginawa rito? Siyempre tinapos po nila rito yung loop floors, yan, using tubular. Tapos may mga additional kami na dowels dito. Yan, tapos naka-lock pa. Nilock pa po namin ng angle bar. May kita niyo sa gilid. Yan, nakalock pa ng angle bar yan between dun sa 2x4 na tubulars. Yan, tinatapos na ni Bilog. Tapos may mga kompleto na nga pala tayo ng ano rito, ng hollow board. Kompleto na para rito. Yan, nakalock na rin po. Kagaya nito. Yan, each 2x2, 2x4 pala na tubular. Yan, meron po siyang angle bar. Tapos yan, nilock pa po namin gamit yung welding rod. So para kapag may pag-uga, so intact po talaga. Yan, dinadagdagan na lang po yung mga dowels dito. Yung mga gamit naman po na ilalagay dito, yung mga materyales, mga lightweight materials naman kaya halos wala na tayo magiging problema rito. Tapos ginagamitan na po to ng Davis Extras. No, Davis Extras yan, no? Doon, no? Yung gamit natin, ayan, Davis Extras. So, saan ba yung, ayun yung sample. Yan, Davis Extras. Yeah. Siya nga pala, ulitin ko lang, ang mga magiging diskarte namin dito, hindi pa natin makikita ng buo yung mga hollow boards dito. Kumbaga naka-standby lang muna rito, ilalagay muna natin dito sa flooring. Ngayon, kapag nabuo na po namin yung ceiling and ceiling, ayan, ceiling muna, metal framing, insulation, PVC panel. Saka po namin iaakyat lahat ng hollow boards para maging flooring. So kapag okay na po yun, mag-aakyat naman kami ng pang-partition na. So basic method lang yung partition na gagamitin namin dito. Si metal studs at saka si Piston board.
Yan o. Sana hindi tayo ma-copyright. So ano naman may nakapatong na music. Tapos ang inaasikaso na ni Kuya Boy dito, yung para sa biga natin. Yan, i-share din namin sa inyo yung mga ibang mga diskarte pa na gagawin po namin dito. Tapos may makikita po tayo ditong mga binaklas na mga hollow board. Ayun o. Yung mga ginamit nating pamorma. Pwede rin po talaga natin siyang gamitin din pang hamdamyo. Hindi lang sa pamorma. Tapos yan, halos nakabaklas na sa mga poste, yung hollow board. Ito na po siya. At ito naman po yung mga gagamitin natin na pang sidings. Yan o. Mga pang sidings po ng ating bigayan para dito sa second floor. Yan, para sa kombinasyon po ng biga at saka po ng ating pinaka-slab. So ang poproblemahin na lang natin dito yung sidings, yung pinaka-sidings din ng runner at saka yung mga panukod. Break time muna. Lakas ng music sa kabila. Okay, nag-compute na ako doon sa taas. Tapos yung tropa rito kumakain na. Oy, sarap ah. Ayan, break time muna. Tapos yan, nag-compute na ako rito ng para sa mga insulation, metal paring, metal studs, hard deflex na gagamitin sa partition. Tapos yung PVC panel na lang, ihahabol na lang po yan kapag kompleto na. Ayan na. Makain sila. Yan, nagbabaon yung tropa para hindi na po uuwi sa bahay nila. Yan, minsan i-treat natin sila ng masarap na tanghalian. Yan, break time muna. Tara. Okay, after break time. Yan, balik tayo rito. Ito yung mga karagdagang hollow board na gagamitin po natin dun sa may taas. Sa may loop frame dito sa may third level. Tapos meron pa akong additional dito na 4 na 12mm. Ito nasa ilalim. Tapos yung nandito sa pinakailalim, ayan, mga tubular yan. So lahat yan magagamit natin dito. Yan o. Bali mapapansin nyo mataas yung biga. Nakasampay pa lang po yan. Kapag ano po yan, halimbawa pumantay na po rito sa kapo yan, ibababa. So hindi pa po yan yung pinakano niya, yung pinakataas ng biga. Isang din yung tubular. Yan, kasing haba yan ng isang 8 feet yan ang haba. Kasi yan yung mga sobrang putol, magagamit sa mga panggilid. Medyo magulo yung pagkakapaliwanag ko rito. Yan, ulitin natin. So yung biga po na yan, so ginawa dyan ay dyan lang binuo. Pero kapag halimbawa kailangan niya na pumantay dito sa levelasyon ng ating slab, ibababa po yan. Yan, nakasampay lang po siya. Lahat, lahat. Yung tatlong binaba nyo, yun na yung kukompleto na siyang para sa taas. Yan na yung pang additional na pamorma. Bali, shoutout nga po pala sa nag-message sa akin. Parang taga dito yata sila. Doon yata sa unit na yan. May nag-private message sa atin dito na nagpapa-estimate. Bali, bukas ng umaga meron tayong paparating na metal paring, carrying channel, metal studs, Shera board or yung Python board. Yan, heat insulation para po dyan sa natin, sa loft dyan sa taas. Yan, sintada. Kakaroon ng window dito. Siya nga pala yung rito, yung asintada rito, akala nyo masyado siyang makapal dito. Meron ho kasing lababo po dyan, isang street. So pagdating po dito banda, nasa 60 cm po yan. Yan, papasok po rito 60 cm papunta ron. Kaya medyo makapal po rito. Yan, kapag ninipisa naman po natin, makikita po yung lababo. Yan, medyo makapal-kapal. Tapos syempre kailangan din natin na matakpan yung gilid ng cabinet. Kaya meron na po tayong asintada dyan. Yan, bali ang opening ng ating mga windows is 120 cm. Yan yung opening. Siyempre pag pinagawa na po nila client yan, may mga sliding window po dyan. Yung trapal, oh.
may nag-comment tungkol sa trapal eh. Hindi ko alam kung ano yung mismong dating ng comment niya. So itong trapal talaga namin na to, maraming purpose. Una, yung mga manggagawa hindi sila mainitan kasi tutok talaga yung araw dito. Yan, medyo nakakaluwag-luwag naman eh. Tapos pangalawa, yung trapal na yan pwede nating ipang cover yung sa mga sides. Yan po yung mga purpose niyan. Lalo na kapag meron na pong katalikuran. Yan, pero case to case basis yun. Yan, si Ricky nga po pala at saka si Bilog. Nandun sila sa Tansa ngayon. Bali half day sila ngayong araw. Kumuha po sila ng police clearance. Pagka naibigay po nila sa akin yun ngayon, mamayang uwian, yung mga requirements nila, ipapasa ko naman po sa Anyana Beller East bukas. Yan, para sa mga susunod na ilang linggo lilipas. Doon na ho kasi kami magtatrabaho. Mga hollow board. Yan, kapag meron pala po kayo nito, ito isang tip lang, ito kagaya nito, hindi pwedeng wala kayong bodega. Kaya ako may bodega po ako dun sa bahay. Kasi kapag halimbawa meron kang maliit na project at hindi mo naman kailangan ng ganito kadami, kailangan mo siya, meron kang pagtataguan nito. Hindi siya pwedeng nasa labas. Bilis na sintadahan kagad. May mga schedule for window eh. Pero kaya yan hanggang dito. Kaya namin tapusin yan. Yung alam, may mga schedule for window. Tapos pag na-reach na natin sa window, bali magli-lintel beam na tayo. Lintel beam. Yan o. Mga natibag na po yung canopy. Yung levelasyon nga pala ng nito, canopy, halos yan na rin po yung pinaka flooring na gagawin namin slab. Sobrang baba. Mababa lang po talaga siya. Kumbaga dito toilet and bathroom, dito toilet and bathroom din. Ang disadvantage nito kasi yung mga floor drain sa another TNB, maaari pong maaari pong bumaba yung part na tatamaan ng mga P-trap. P-trap nung sa floor drain. Kailangan may floor drain. Ito isasabay po namin sa Sasabay namin sa asintada. Suporta lang naman po to. Wala sa plano to. Kailangan lang po nito ng ng poste, gawa ng meron po tayong rito, toilet and bathroom. Asintada rin po kasi yun eh. Yan. Nabasag na nga yun dito eh. So manipis lang siya. Napakanipis na. Yan, kompleto na yung primer. Magaan-gaan na rito. Bukas may materialis tayo rito. Paumpisa na po natin yung insulation, yung heat insulation, tapos paumpisa na rin natin yung metal framing. Then after metal framing, yan, mag-ano po tayo rito. Lalagay na tayo ng yung hollow board para sa flooring niya. Tapos magpapa-install na tayo ng metal studs. Ito na po muna yung update natin dito sa Tansa Garden Villas project. Yan, binilang ko na merienda si Master Dindo rito bago tayo pumunta ng phase 3.
Yun oh, napaka-solid na. Linis na. Kanina nagpunta pala rito yung grupo nila Master Batang. Yan, ito pinasilikon na natin. Oh. Yan, nakasilikon sealant yan. Yan. Pati yung sa mga cabinet. Yan sa ilalim. Tapos halos lahat na-retouch na, no? Ito pa ako sir, touching sir. Pero yung sa kanila, ito okay na. Okay na pala. Sir, lahat sir, siguro ko sa kanya, hanggang sa taas. Oo. Yung mga cabinet doon. Ay, ganda nga. Yan, pati rito. Okay na rin pala rito. Kaya, binila kita merienda. Shoutout sir. Yan, merienda tayo. Tigisa tayo dyan. Ikutan ko lang saglit. Yan o, linis na. Pero retouching pa. May konting pang retouching. Yun. Yun. May kabit na rin. Oh. Diba? Diyan na. Kakabit na lang. Ayos na. Cabinet. Linis na. Yan na. Mga ilalim. Since kasi kahoy yung pinaka-cabinet natin tsaka yung riser na nakadikit sa flooring, yan, mas maganda yan nakasilant. Ayan o. Yan nakasilant. Kung sakaling magmamap kayo rito, hindi po tatagos o hindi magpe-penetrate yung tubig papasok doon sa loob. Yan, kaya nakasilant yun. Ayan, magme-merienda lang kami ni Kuya Dindo. Wala na akong masabi rito. Yung buka. Hindi. Para dito. Oo, ano yun yan? Tawag dito. Tayo na gagawa. Yan, sila Master Jojo na. Magbubutas. Tara, merienda tayo. Merienda muna. Ito mga karaos, nandito tayo sa Phase 3. Yan, Phase 3 Lumina Homes. Bago umulan, ito project update tayo. Magandang araw kay Mamay Ramanda at kay Sir Joshua. Yun doon nga pala sa project natin sa kabila, magpapa-tiles na po talaga sila. Yun, nasukatan na natin. So siguro next week pwede na po natin pa-umpisahan, magpapa-layout tayo, pero hauling muna ng mga materyales. Si Master Jojo, good afternoon. Good afternoon. Kay Louie. Louie, good afternoon. Yan, si Louie may report sa atin dito. Ano discovery mo rito, Louie? Ito. Yung niche. Kadalasan dito kami naglalagay. Yun nga lang. Itong area na to, pwede mo ba itutok doon yun? Yung pin light. Ayan. May tiles yun. Ito, tiles na po to ni kapitbahay dun sa kabila. Tiles na ng CR nila. So, hindi ho tayo makakapaglagay ng niche dito. Madodoble trabaho kasi pag pinagpatuloy ni Louie yan, maaaring mabasag or mabutasan po yung toilet and bathroom. Ngayon, ang laki ng abala nun sa kanila kasi syempre hindi sila makakaligo dyan. Diba? Butas eh. Yun. Pero may cover pa naman, pinakita naman natin, no? May cover. Kasi ang pinaka-pangit na senaryo niyan, baka masilipan natin yan sila. May cover pa, buo pa naman. Ayan, bali hindi na po namin itutuloy yung niche dyan. Nag-usap kami ni client, ililipat na lang po daw dito banda. Yan, hindi ko rin in-expect kasi ang mga bahay naman dito pare-pareha. Yung pala, magkadikit po yung toilet and bathroom nito. At least hindi naman nagkaroon ng damage. In-inspect mo na ni Louie. Yan, bali si Louie dito na po siya magtatrabaho. Bali yung mga alignment muna ng linya, water line, saka yung sa floor drain, kaya inaayos muna. Tapos dito yung ginagawa ni Master Jojo. Ito na po yung pinaka-design. Yan, bali bukas makikita po natin to. Ito po yung pinaka-design ng para dito. Tapos sa bar counter, ito na yung bar counter natin. Yan, may abang na yan lagi ng pailaw rito. Then wall fluted panel to. Tapos yung binabanggit ko na water dispenser, saktong-sakto kasya na dito. Dito may dalawang kombinasyon. Merong switch at saka outlet. Ayan, dito meron.
Kasya ba yung ano rito? Wire? Mataas to ah. Kakasya naman no. Sinukat naman namin. So ito yung wire. May ano na rito. Switch button para po rito sa ilaw. Tapos yung saksakan ng water dispenser meron na rin po. Nasa loob na para nakatago. Yan, okay na rin po ito. Ayos na. Bar counter. Ganyan na po kasimple yung bar counter niya. Wala po siyang lagay ng wine rack. As in plain lang. Yan, ito na po yung tinatrabaho nila rito. Tapos yung kay Master Jojo. Paano ba magiging design yan, Jo? Yan na ba yan? Fit na ba yan? Patingin niya. Tingnan namin. Ayun. Ayun. Yan ang disenyo niya. Tapos sa ilalim, magkakaroon ng mga ilaw na. Yung 3 ilaw. Yan, first time namin gagawa ng ganitong klaseng design. Pero babawi tayo dyan sa kulay ng pintura. Yan. Okay na, Abi. Ayan, nagsisinsil si Louie. Ayan, ayos na tayo rito. Ito po yung project update natin dito sa phase 3. Full renovation po to. Kagaya doon sa... Ibaba mo ng konti, Louie. Kagaya doon sa phase... ano ba yun? Sa Riego de Dios. Ibaba mo siya ng konti. Yung heater. Mataas mo siya. Yan nga. Tapos bukas magkikita kami ni client. Bibili na po namin yung mga ilaw para po rito. Yan, ilaw rito sa center light at yung mga iba pang ilaw. Siguro mga ilang pirasong ilaw lang naman shop mismo yung personal na pipili. Yan, mahalaga dyan yung sa center light. Yan naman kasi yung ano. Pinto. Ha? Pinto. Ano, okay na rin ba? Hindi. Ano? Patay mo na rin. Pinto ng... Pinto. Ay, sa kwarto. Sa taas. Nakabit na yun, pinto. Nakakabit na? Sige, akit ako rin. Yan. Tapos, nakabit na rin bukas. yan, personal na ano rito. Yung hinges ba yung tinutukoy mo? Hinges? Ay, ba't? Yun. Hindi, yung pinto nito, wala pa yan. Ay, yung dito sa taas. Oo, sa kwarto. Oo, kasi hindi, ano pa, pipili pa siya. Yung disenyo. Patay mo na rin bukas. Sige. Yan, magkikita naman kami yan. Pwede ko na isabay. Baka sakali sa Wilcon ko bilhin yung pinto nito. Tapos yan, center light. Nandiyan naman yung attraction. Tapos yung sa last part ng vlog namin, yun yung pinto. Ang lalaki po kasi ng pintuan nito. Yan yan, malalaki po. Yung umabot na po kasi ng 70 cm. Yan. Yung pintuan. Yan, center light pa lang. Yan. Yan, ito project namin. Angelic inner unit. Hindi naman ganun kalaki yung interior nito. Malaki yung harapan ng bahay. Yun yung medyo sumakop ng konti kaya nabuo natin yung extension nito. Pero napaka detalye po ng mga renovation na ginagawa namin dito. Kita mo pa lang dito sa second floor, 2 closet na kagad. Tapos may TV console pa. Tapos magkakaroon pa ng sliding dito. Sobrang detalyado po ng mga natin dito, renovation. Yan, tapos ito, pwede ko nang bilan ng kornisa to. Tsaka rito banda. Pwede na natin bilan ng kornisa. Yan ang renovation namin dito. Maaaring umabot ng 4 to 5 months. Yan, 4 to 5 months siya. Pero kayang tapusin ng 4.5 months. Yan, kaya. Kornisa, pwede na rin pala, Jo. Yan. Kaso, may sliding din. Kaya nga may sliding pa. Hintayin pa yung kay Batang. Mga ilaw sana. Bukas. Siya kasi mamimili. Ilaw na ito para Isasabay na line natin. Ito kahit uli na. Yan, dito sa isasabay na yung sa ilalim ng lababo. Ay, ng cabinet pala. Yayain ko na rin siya mamili ng cabinet handle. Yan, maglilista na ako ngayon. Papunta ako dun sa taas.
Okay mga karos, at saka ito pa pala, hindi ito. Yung spandrel dito, may insulation pa po tayo dyan. Ito. Spandrel. Okay mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin yung araw po ng Huwebes. So ito pa, or ganito pa karami yung kailangan natin na ilaw para po dito sa loob ng bahay. Yung dito sa 3 poste, yan, hindi ko na po sinama kasi kadalasan ng pinipili naman nila client dyan yung dual lamppost. So bukas magkikita kami ni client, pupunta siya rito, then pupunta kami ng ANS lamps dito sa may Kawit. So hanggang dito na lang po muna yung vlog. Kita-kita na lang po ulit for the next video. Ito pa lang po muna. Lagi na lang umuulan araw-araw. Nag-iipon na ng puwersa.